Good noon, 12 to be exact. Everybody, we are on the church meeting continuously. I am at church. Kahit na taglis tayo, kahit na isa ka lang, pastor ka lang, church ka. Kaya kailangan po talagang ang church, heads cannot prevail. Is our sound okay? So, we ask you to pray for our sound. Kasi distorted ang sound. Because the devil now is moving. Ito yung ibig sabihin na talagang you can see the devil. Distractor siya, di ba? So, anong dinidistract niya? Yung mga means na katulad nito, na maka-reach out tayo, makarinig kayo ng salita na makalip up sa inyo, makabuhay sa inyo. I-distract talaga ng demonyo yan. So, kung kayo ay born again, BA, maglagay tayo ng para mabilis. BA means born again. Kapag tayo ay born again, we have the Holy Spirit na. Kaya kailangan, not unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God or understand. Naintindihan kasi spiritually, ang eye natin ay nasa spirit. May eye tayo sa labas. So, thank God for the eye. Kasi nakaka-observe ka. Pag alam mo, meron kang alam sa Bible na obserbahan mo ang tao mula sa mata, mula sa bibig, alam mo kung anong resulta meron siya. At ang gauge, ang ating is ang Bible, ang salita ng Diyos. The Word of God is the final authority. So, wag po tayo mag-base ng feelings. We have, tinuruan ko na kayo. Nagturo na si Lord sa atin sa equipping the saints. Kompleto tayo. We're about to be the armor sana on these last days. Pero pag tayo ay hindi naman nakapag-respond sa kailangan ng mundo, hindi tayo tunay na church. Ano ba sa palagay niyo bakit may equipping? Piniprepare kayo dahil sundalo. Yes. Ang sundalo may training. Yes. Hindi naman pwedeng bigyan kayo ng equipment para matulog at kumain. At sabihin ikaw ay born again. No. Alam mo sa dulo na pagkatapos ng training mo, talagang gagamitin ka ng Lord bilang sundalo. So, anong ginagawa ng sundalo? Wala na siyang lust. Ang sundalo, nagpupulis na sa mga lustful na tao. Yes. Spiritually speaking. So, BA means born again. MA, masteral degree yan. MA means magnify, mightily altered. What do you mean by mightily altered, ha? Binago na ng Diyos. Binago na ba tayo? Siyempre, yung question mo, unahin mo sarili mo. Gusto mo magpagamit, di ba? So, bago kang gamitin, linisin mo muna. Parang plato ba? Yung pwede siyang gamitin, alam mo, hindi naman na ano. Naintindihan natin? So, the revelation of the Lord Jesus Christ is the church. Yes. Klaro naman, ngayon nagbasa na ba kayo Genesis down to Revelation? You will be reminded kasi Holy Spirit is our tutor. I-remind ka niya, my church, upon this revelation, I will build my church. So, ang tunay na church po hindi building. Yes. Ang tunay na church ay yung may rebuild. Yung kinausap ng Ama. Sabi ni Jesus, upon that revelation, Peter, I will build my church. Jesus is the one building His body. Church is the temple. So, ibig sabihin talagang, ang tunay pala na church is yung nakarinig sa Ama. How would you know nakarinig ka sa Ama? Yun, BA, na born again ka, mightily altered. Mismo ang salita, mighty, ang Diyos is mighty. Siya yung nagbago sa'yo. Alteration is binago ka or pinalitan ka. Altered means, ano meaning ng altered?
Binago ka. Mightily. Pwede ka namang pabago-bago sa sarili mo eh. Pero pag ang Diyos mismo ang nagbago sa iyo, perfect. Di ba? Yes. Amen. Hallelujah. Nag-clear na ba ang mga lens natin? Yes. So I want you to know that revealed people of God, because they are born again, mightily altered, are the church, the real church. Pag religion po, hindi po yan church. Kasi, syempre, ang meaning naman kasi ng church is a group of people na nagsisimba, ganun. Church agad ang tawag. Pero pag biblical po tayo, point of view, si Jesus ang head. So, siya lang makapagsabi kung ano ang church. So, saan nag-start yan? Upon the revelation of my Father to you, Peter, tayo yung Peter, stones, I will build my church. So tayo yung bricks, stone ako. If I am revealed by God, I am one of the block. I am one of the stone. Yes, amen. And if you are revealed tayo, kaya marami tayo sa BCF, hindi naman lahat yan bricks. Kaya separated sila. You observe. Observe ka. May pussycat. Kasi ito parang adventure. Alam niyo ba yung lugar ng puno ng mga animals? Of course. May snakes sa loob ng church natin, sa BCF. May pussy. Smiley. Pero hindi sila yung agila. Kasi Jesus stands for eagle. Observation, yung karakter ng Jesus, malalaman mo sa karakter ng mga nagsisimba. Kaya, I tell you, napakaliit lang ng number ng tunay na church. Revealed people are people that are the temple of the Holy Spirit. Sila yung sinaniban kung ayaw nyo ng temple. Tinirhan ng banal na espiritu. May tinirhan ba ng banal na espiritu na puno ng sakit? Insulto naman yata yan sa Diyos. Here comes healer, tapos tumira sa'yo. Hindi man lang kayang i-heal yung tinirhan niya. Naintindihan po ba? So, understand it's very, very important today, in these last days kasi, pag hindi klaro ang lens natin, talaga hindi natin nakikita yung reality. Puro fancy ang nakikita natin. Kaya kanina nasagot ko yung niya, anong pussycat ma? Spiritually, pussy, marami po tayo dito sa BCF ang pussy. Pangiti-ngiti. Pero sa totoo lang, they look like an angel. Alam naman natin na ang demonyo ay they act like an angel. DD means divinely destined. Malaman mo ang taong divinely destined, consistent siya. Kasi you are running the race, consistent yung run mo. You never stop. Yan ang tinatawag nating DD, divinely destined. Sa larangan ng takbo, mga kapatid, sa faith, malalaman natin kung sino talaga ang destinado doon sa promise ng Lord. At kahit anong hindrance, chismis, persecution, ultimo pamilya mo ang gagamitin, tumatakbo ka pa rin. Divinely destined. DD. So ano natutunan na natin? Actually, nirepeat ko lang ito. Hindi ba? Pero hindi nyo naman kasi ginagamit. So, kaya tayo ay paulit-ulit. Parang addict. Sabi na, paulit-ulit lang, parang addict. Alright, so BA, born again, MA, mightily altered. DD is divinely destined. How about the PhD? Preach, healing, and deliverance. That is how you praise Him daily. If you want to praise God daily, you preach,
and there will be a movement of God's healing and deliverance. Hanggat hindi ka na-deliver sa bisexual mo, wag kang magkumpiyansa. How would you know na na-deliver ka? It will never come back. Yes. Hindi siya bumabalik. Yes. Come on. So, kailangan natin ng coding kasi LGBT may coding din sila. Actually, nanggagaya sila sa atin. PhD. That is how to praise God. To praise God is to preach healing and deliverance. You're praising. Can you imagine, nag-praise ka ng totoo? Kung totoo kasi, yun yung dala. Automatically, nagpipreach ka. If you are being attacked with masturbation, you preach to the devil. You preach to the spirit of lust. Yes. Ikaw ang pinipreachan eh. So how would you, kung paano kang lumaban? Hindi ka makalaban kasi nga hindi ka praiser. Pag praiser ka ng Lord, you always invite the presence of God. So there will always be, yung true praising, ang ebidensya as you observe is there is healing, there is deliverance. Yes. So kung ako sa inyo, you stay longer in praise and worship. Because doon, makukuha mo yung healing mo at doon din makukuha mo yung deliverance mo. Yes, amen. And yung preaching is declaration, command. Preaching is command. Hindi, kaya nga lagi kong sinasabi, ito yung aking style eh, sabi ng ibang mga preacher. Eh, wala kayong magawa. Wala tayong magawa, hindi, ayaw nilang i-follow si Jesus. Meron silang sariling standard. Yung paulit-ulit naman sa hindi preach yan, yung preach talagang tabak, pak! Ganon. Yes. Yes. Hindi siya paikot-ikot. That's the demon. Trying to dilute the preaching. Preaching kasi is declaration. So bago ka mag-declare, natanto mo na-test mo na pag-aralan mo na, ikaw na yung resulta, then you declare. Amen. Hindi yung basta ka na lang nagsasalita, hindi mo pa pala na-test. Oo, kasi yung buhay natin is preaching. Ang buhay natin, preaching. Kung anong nakita ng tao, anong nakita mo sa akin, ito yung preaching ng Lord. Bakit matapang si pastora? O di ba, sabi ng Lord, courageous is one of the character of the Lion of Judah. So check. Bakit weak ka? Bakit fearful ka? Because you are not yet invaded by the mighty one. Who is the mighty one? All power? God, the Holy Spirit. So kagabi po, ay gusto ko lang na tawagan ang mga young people. Kaya nga, marunong tayo maglagay ng focus ngayon. Ang focus ngayon sa young people. And I thank God na nakagawa si Charlie ng avenue or platform to really flow. Na ang salita ng Diyos ay mag-flow all over the world. Yes. Yes. Ano ang sinasabi? Na yung sa vape na lang, makita mo talaga the demons are using young people. Yes. Vape, drinking, ang bata pa. Nung araw, si RJ nakita, napicturan. Talagang pati cellphone nawala. Wala pa siyang 20. Ibig sabihin dito na, kaya nga bumabata na ngayon, si LJ kailangan bantayan ng nanay kasi hindi mo alam, last full pala yung anak mo dahil sa kaka-cellphone. Malaman mo na lang, 9 years old buntis. At ngayon nangyayari na. Pero yung iba, they don't care. Why? Because they're not divinely destined. Kapag may divinely destined ka, syempre naman lalawakan ng Lord ang mata mo. You'll be like an eagle. Nakikita mo sa unahan. Ako, like Jesus, ano naman ni Jesus yung kasama niya? Mga disciple, hindi puro.
Kaya kailangan magiging mixed spirit ang meron kapag leader ka. Kunwari, very compassionate ka. Yes, which is totoo. But deep inside, there is a volume na talagang pag mali, atay. There is power inside of Jesus. So kung leader ka, mixed spirit ang ginagamit mo. Ano yung mixed spirit? Compassionate, yet powerful. Natingin mo parang humble siya, ano siya, parang physically mahina siya, pero sa loob, talagang nakakapatay ang mga salita niya. Look at Charlie, hindi naman siya matapang. Pero sharp yung voice na lumalabas sa kanya. Kaya nga, inaano siya ng mga demonyo. Ngayon, I will explain to you, mga young people, dahil hindi pa kayo spiritually really filled. So, hindi dapat fear ang umiiral sa inyo dahil pinatay si Charlie, kundi tapang. Yes. Amen. Because pinakita ng Lord ang faith. Yes. Ang faith tapang. Ang opposite niyan, fear. Yes. Why do the devil wants you to be in fear? Because he wanted to take over in your mind. Kaya puno ng takot ang mga young people, kaya sila nasisidlan ng spirit of lust, all kinds of spirit that can distract. Kasi battlefield ang mind. Empty ang mind. Trabaho sana ng matatanda na i-fill in ang mga member kahit hindi mo anak, basta kasama mo sa jurisdiction mo, lalo na sa iyong assignment, na i-fill in ang minds ng mga tao. Dahil dyan ang tinitira ni Satan, ang mind ng tao. Can you imagine, at the age of 22, nakapatay ka, globally nakakita. Ang tapang, di ba? Tapang sa pagpatay is a coward. Yes. So, 22 yung gustong mag-assassinate kay Donald Trump. At 20, mas bata. Can you imagine? Oh, baka next na mabalitaan nyo, ang pumatay ay 15 years old. Anyway, dito sa atin sa North Cotabato, ano nangyari doon? Sino ang mga bumaril doon sa may mga star, mga general, may mga rank? Yung mga nag-ano lang ng nyug. Yun lang nagpinapraktis ng mga bata, pinapraktis lang ng mga dyan sa North Cotabato na magbaril. So tingin nila sa tao, nyug. Only to know nung umaga, puro lahat may rank from Manila. Ubos sila. So I tell you, there is that heavenly warfare. Bakit lusot na lusot ang ginagawa ni Satan? Because tayo din naman po ang nagbibigay ng pintuan, ng door for the devil to attack. Are you here? Yes. Okay. So, ulitin ko lang yung kagabi kasi hindi masyado naintindihan ng mga kasamaan natin. Prepare for war, pero itsura natin, mukhang wala tayong planong mag-war. Oo. So, prepare for the war against the weaknesses in your life. Ano ba yung mga weaknesses natin as a church? Oo. Weaknesses natin. Weak natin yung drama guild. So, padalan ka lang ng drama, talagang doon ka, K-pop o talagang yun ang weakness natin. We have to make war against that. Flesh. Weaknesses. Yung cellphone mo, weaknesses mo yan. Kapag hindi mo kayang, hindi naman iwanan, tama ang paggamit. Mamaya narinig mo yung mga iba-ibang mga pinagpakinggan mo. Siyempre, alam niyo po ba na lahat ng naririnig o nakikita sa TV o kahit nakausap mo lang ay nag-i-implant ng seed sa mind. Kaya ang mga bata talaga magandang field na taniman ni Satanas.
So ngayon, alam natin, anong gagawin natin? Titingnan na natin mga bata. Kala mo ang mga bata, naglalaro lang. Ako, tinatawag ko yan si LJ, naglalaro lang yan. Mamaya may maganon na tao. Psst. Yan, mulistiyahin na sa dyan lang. At kapag namulistya ka, talaga hindi mabura yan sa mind ng mga bata. Yes. So, nakatanim ng seed ang Satan. Bakit may trauma? Ang tinatawag na trauma. Naalala ng bata ang ginawa sa kanya way back when. So, because the spirit is still there. Natanim. So, only God can uproot that. Kaya tawag na deliverance. Only Jesus can deliver you. And one of the great, malaki na example is si Joyce Meyer. Yes. Yes. Na hindi lang basta hipo-hipo yung ginawa ng tatay, talagang nang matagal na. It's so hard. But pinakita ni Joyce Meyer na walang hard sa Diyos Amen. because na-experience niya. Yes. So, but she has to do the warfare against her flesh. Otherwise, kahit nasabihin mo na tinulungan ka nga ng Lord, si Lord naman ay hindi mag-solve ng problema mo. Bakit nag-suffer si Joyce Meyer kung gusto ng Diyos na kunin agad yung kanyang suffering? Because ang Diyos po natin ay sumasama lang sa atin. Tayo ang mag-solve ng problema natin. Kaya mali yung sinasabi natin, nandyan si Lord, nandyan si Lord. Oh yes, nandyan si Lord. Pero tayo po ay tinuturuan niya kung paano natin i-combat o i-solve ang ating mga problema. So prepare your war against your weaknesses. Yes. Ang tanong, nagwo-war ka ba? Sinampol ko na ngayon sa inyo sa emotion na talagang galit, irritation. Nagagalit ako, na-irritate ako kay Pastor Alfredo pag nagsasalita siya ng negative. Alam niya yan. So I have to do the work kasi hindi ko siya mabago. I have to do the work, my weakness. I have to study. So talagang nag-study ako dun. Ano ba ito? Nung nalaman ko ang cause at saka then I have to participate. Because ako ito Sa akin yan Ako ang magsasuffer yan. So I have to solve the problem. Don't ever say that somebody ang ibang tao ang magsabi na bakit ka nagkaganyan? Because may gumawa sa'yo ng mali. So sisisihin mo yung mga tao. Own your emotion. If you own your emotion, you have the power over your emotion. Yes. Hindi yung emotion ang may power sa iyo. You own your frustration. You should own everything that is happening to you negatively. Do not blame. Do not play blame game. Walang mangyayari. That's a strategy of the devil for you to be hanged. Na wala kang mangyari. Kabi-blame mo sa tao na mangyari. Actually, ikaw ang natamaan. Prepare war against yung weaknesses, yung fortress that have kept you down for many years. Yung katamaran. It keeps you down. Ano mangyayari sa'yo pag tamad ka? Lagi mong pinapakinggan yung flesh mo. Tamad tayo, huwag tayo mag-ano. Hayaan mo lang yan si Pastora, talagang sa kanya na yan. It keeps you down for so long. Now, darating si Lord. Do you think nabubuhayin ka pa niya? Matagal ka nang patay. Matagal ka nang nag-decide. You have given a chance to enjoy His resurrection. Namatay na ako. So, anong gagawin mo para mabuhay ka? Kasi ang purpose ng kanyang kamatayan sa cross is para buhayin ka. Bakit pahiga-iga ka pa rin? Patay ka pa rin?
because you did not believe. The word believe lang naman pala. Napakadali. Kaya lang, the devil will distort your mind. Iba ang meaning. Simpleng love nga lang eh. Pag hindi mo natumbok ang tamang meaning ng love, it will not create healing. Love is not healing. Sa mga taong hindi tama ang meaning ng love sa kanila. Ang love sa kanila is infection. HIV. Yes. Divorce. Brokenness. Yes. Miserable life. That is love of the world. So, war against strongholds in your life. What are the strongholds na pag-usapan na natin yan sa equipping the saints? Kaya nga, di ba, complete tayo. Pero pag ganito naman, na kinukumpleto ka ng Lord, INC ka pa rin. Abay, doon ka na sa INC. Hindi ka na pwede dito sa victory kasi ang victory po ay complete. Hallelujah. Because if you do not pull down that stronghold, yung stronghold nag-hold sa iyo strongly na hindi ka makapalo kay Jesus. Especially lust. Napaka-bubble gum at saka napaka-sticky talaga yan. Hindi basta-basta. Pag ang lust talaga, kahit salita na ng Diyos ang kaharap mo, doon ka pa rin sa lust. Kasi ano na siya, naka-hold na siya sa'yo. Ha! Bigat talaga ng kasalanan. Alam niyo ba yun? Kaya ako, gusto ko nang dumating si Lord ngayon. Ayoko na. Pagod. Nakakapagod. Sabi ko, Lord, ikaw 33 and a half years lang, ha? Medyo ako matagal. Nag-i-struggle dito. O yun. Kaya nga talagang awardee si na-reward na agad si Kurt. Pag namatay ka nawala sa gospel, your death is a waste. Yes. Pero kapag ikaw ay binigyan ng Diyos tulad ni Lira, binigyan siya ng opportunity, hindi extension. Opportunity to be saved. It shows lang na napakamahal ng kaluluwa. Yes. You've got to spend million para lang mabigyan ng chance si Lord. Ha? Can you imagine? Kaya sa mundo, euthanasia na lang. Mercy killing kasi alam naman nila na mamamatay din. Bakit ka pagagastos? That is in the, Pero pag, naintindihan ko kasi, bakit ko pinatagal? Kasi hindi ko pa sure kung tinanggap uli ni Lira ang love ng Lord. Kasi lumalaban pa siya eh. Diba? Hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya. Physically unable ka na. But spiritually pa rin gusto ng Lord mabuhay si Lira. Binubuhay ni si Lira sa pamagitan ng repentance. Amen. Totoong repentance. Yes. Pero awardee naman si 31 years old. Charlie. Awardee naman siya. Ang mission niya, ginawa niya talaga. Ganun na pala ka-short. Bakit ka pa tumagal? Dahil yung sarili mo. Dami mong But there are times na pinapatagal ka pa ng Lord for somebody. Kaya nga sabi ko, Lord, gusto ko rin tumagal. Sabi niya, hindi, huwag kang magpa-idolize. Kasi kukunin kita sa gusto mo sa hindi. Kung di ako maging matapang, i-idolize na talaga ako. Kaya ako matapang. Ayokong i-idolize ako. I am just like you na sumusunod sa Lord. I'm just here to teach you, guide you kasi nauna ako sa inyo. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, dahil lang sa uban mo talagang hindi ka na nag-move. Jesus Christ. So, anong mangyayari sa'yo? Ba't mo pa pinatagal ang buhay mo dito? Kung wala ka naman pala,
Wala ka naman palang plano sa buhay. Magkakain ka man lang pala ng bagoong at ano, ay nakko. Why do I have to do that? Because I want to open up your eyes. Iba sa atin talaga sarado na. Wala akong magawa. Kundi si Lord na lang bahala. Diba? All I have to do is to pray for you na sana buksan niyo naman ang mga puso ninyo. Marami si Lord na na-imbak dyan na na power. Yes. Hindi niyo ni-release. Dami pa sanang mga kaluluwa na na-save. So prepare for war against financial constraints. Constraints means na hold. Kasi sabi ng Lord, anak ako ng Diyos. Ang pera, talagang flow yan. Bakit hindi nagpo-flow? Or nagpo-flow, hindi mo lang alam. Simply because ang mata mo nasa legs. Bakit hindi nagpo-flow? Kasi ang attention mo wala sa kay Lord. So you need to war against your attention. Hindi mo alam, attention lang pala ang kulang. Bakit hindi mo nasalo yung pera? Yes. Or maybe wrong decisions in managing the money. Yes. Wala naman sinabi ang Lord. Kanina, nangihina ako kasi maraming bayaran. Tapos, sabi ko, bakit ganito, Lord? Siyempre, araw-araw ganyan. Si Lilibet, hindi ko naman pwedeng talikuran yan. Sino ang maggastos kay Lilibet? Wala eh. Oo, provincial hospital yan, pero yung mga tao, everyday, na instead na ako magtatrabaho pa ako dito, double ang trabaho ko. Ako ang nagbabantay pa rin kay Lilibet. Asa na yung ang isang body ni Pastora? Ngayon nasa OR. Nag-aabang ng kanyang operation. Kasi nandun siya, dalawa yung pinadala ko. Supposedly ako. So magbabayad ako para yung trabaho ko, trabahuin ng tao. Kasi nangangailangan yung tao. I hear, I'm praying, but my action is magpapadala talaga ako ng sarili ko doon. Aside from that, I have to go and pray for her. Kasi inaccept ko yung responsibility na binigay ng Lord sa akin. Mind you, siguro ngayon, naka-40 na ako. Lately, may bibili na 12 at 10,000. 500 sa umaga sa bantay, sa mga tricycles, sa mga kailangan niya everyday. 500 sa gabi, 500 sa bahay na. Mga kailangan niya pagkain. Yung pinapadala ko, hindi naman pwede hindi ko yan bigyan ng mga pamasahe, ng mga allowance. Nagtatrabaho si Pastora 10 times full. Ito, dito galing. Sa word. Pag nagpa-laundry ako, parang ako na rin naglaba. Di ba ganun? Kaya yung management mo sa pera, pag mali na napupunta sa wala. Kaya hindi mo maramdaman nag-flow. But God said, I never fail. Amen. Tuloy-tuloy pa rin yung ko sa'yo, hindi mo lang nakita. Yung hindi ka lang magkasakit, milyon na yan. Yes. Haros paupo-upo ka lang dyan. Sabi ng Lord, hindi ka naman kita hinil para magpupaupo-upo ka lang. I heal you to heal somebody. Tama ba? Prepare for war against financial restraints. So, when you talk to the devil, you can also talk to material things because anak ka na ng Diyos. Sabi ko kanina, you are revealed, you are the temple, you are the body. Dinig na dinig mo ang meeting ng Father, Son, and the Holy Spirit kasi ikaw nga yung templo eh. Palakpak. You have to prepare war against sicknesses in your body. So ako tuwing naliligo ako, kahit wala ako natulog or alam kong mahina yung katawan ko, I always go against war, against from my brain down to my tooth. Pati yung mga allergy nyo na konti, umaakma yan.
You've got to stop them. Amen. Yes. Minabaliwala niyo mga kati-kati dyan sa paa niyo. Pwedeng gamitin ni Satan yan at paakyat mula talampakan hanggang ulo. So that's why healing must be from the top of your head to the Amen. sole of your feet. So, klaro ba? Church, meron kayo nito. Meron kayo nito. Yes. Hindi nyo lang Amen. ginagamit. Prepare against the inability in your family. Instability, meaning to say, hindi stable ang relationship mo sa family mo. Alam mo yan. Ako ayoko makita na powerful ang kasama ko kaysa sa akin, na pamilya nila. Uy, okay siya mag-pray, no? Ibig sabihin, hindi ka nila na okayan. Insulto na sa'yo, ganyan talaga kami. Tinitraining kami. Kasi pareho yung t-shirt namin. Never ako nakarinig sa pamilya ko na mas magaling kayo mag-pray kaysa sa akin. I see to it. Stable ang aking relationship sa pamilya ko in introducing my faith. Amen. Otherwise, hindi sila makapaniwala sa akin. So yun nga, doon natin makita, ma-observe natin yung ating negligence of our duty. Kung ikaw nurse, hindi mo lang nalinisan yung puwet ng tapos nag-cause ng bed sore, negligence yan. Yes. Lalo na sa assignment ninyo. Napaka-negligence natin eh. Walang laman ang ating church. Sana makita niyo empty chairs, negligence yan. Sa akin kasi kaya makita ninyo, I really don't like that. Tulad ni Dr. Agad, ayaw niya ng negligence. Hanga-hanga ka kay Dr. Agad, hindi mo alam. Sa iyo pala yan ang mensahe. Palakpak. Ako pag umahanga ako sa tao, ibig sabihin ako nangungusap si Lord. Look at her. Bakit nagawa niya yun? Look at him. Bakit nagawa ni Kirk yun? Ni Charlie yun? Ikaw, hindi mo kayang gawin? Parang ganyan ka pa rin, no? Sa Bible. Grade 1 ka pa rin. Hindi ka pa nag-mature. Pag nakita mo, woe to you! Hindi ito ang word ni Lord. Sabay change ng chapter. So you have to war against the instability of your family. Kino-coach ko rin kayong lahat, hindi lang si Jennifer. Kung hindi lang din ako siguro, nakikita ko, umiyak ako, Lord, paano kung wala ako? Paano na itong kapatid ko na to? Iwanan ng asawa, ganyan-ganyan. Tapos may mga anak na hindi niya kayang disiplinahin. Minsan nga na ano siya nasasaktan siya pag dinidisiplina ko si LJ. Because hindi niya kayang disiplinahin mga anak niya. Natural, sabi natin, kasi pastora hindi mo anak. May anak din naman ako, pinakain ko nga eh. Bakit kaya kong disiplinahin ang anak ko? Hindi ako ang nagdidisiplina, kundi si Jesus. Inalaw ko lang si Jesus. Bakit matapang si pastora? Inalaw ko lang si Jesus. Kung ang Jesus ninyo hindi matapang, hindi totoo yan. Lion of Judah po siya. Kaya nga nandito ako para introduce sa inyo kung sino si Jesus. So, ano ba ang salita ni Jesus? Jesus said, saan yan? Blessed are you, Simon, son of Jonah. Peter yan son of Jonah. For this was not revealed to you by flesh and blood. Unang tao. Kaya mga religious, ang revelation nila galing sa pastor. Kaya makita mo talaga, agad-agad ang iniisip mo, sinong pastor nito?
Hindi holy ang life niya. Ibig sabihin, hindi siya align, ma-observe mo. Tapos, hurra, shikataraya. Alam mo agad, religious ang espiritu nito. Ang pastor nito, flesh and blood. But by my Father in heaven. Kaya revealed ang tunay na church. May Holy Spirit, syempre, kasi ang Holy Spirit ang private tutor. Yes. Siya yung nagre-reveal. So, ilang na yun, war ang ating pinlano. Unstable relationship with your spouse. Pag hindi strong ang relationship mo sa spouse mo, you really need to declare war against that. Prepare for the war against your unstable relationship with your spouse. Nag-middle. Hindi si Jesus ang nag-middle. Si Satan. Kaya hindi stable ang relationship mo sa iyong spouse. Prepare war also against those things na may nag-mess up sa buhay mo. People, maybe. Mga friends na hindi na kailangan. Yes. Just because of your emotion, na-hold mo pa rin sila. Katulad ko minsan bilang tao. Parang gusto nating naging mabait pa rin tayo sa kanila because yun nga. Kaya tayong mga Christian, dito talaga ang mga scam. Dito pumupunta ang mga scammer. Kasi dahil they will use yung kabaitan. Pati alahas mo, anuin mo kasi, paprenda mo. Tapos, hindi kinuha. Oo. So kasi mabait ka, di ba? Di ba? Sabi ni Satan, di ba? Mabait ka. Kaya pwede kitang utangan na kahit hindi kita bayaran. Kasi mabait ka, di ba? We have to declare war against that. Ano pa? Rebellion in your children. You have to declare war against rebellion against your children. So you have to dismantle the root of rebellion. Kapag may lie po, katulad sa triplets, sabi ko sa kanila, if there is lie, papasok si Satan. The door of Satan is lie. Kaya distracted talaga ang relationship nilang tatlo. Aside from that, it will affect to sa surroundings. Simpleng lie lang yan. Ha? Kasi yan, sobra pa yan sa pinatubo. Ang bilis. Kaya may laking leksyon sila. Kasi pag liar ka, pwede kang sabihan ng Satanas na huwag kang magsalita. Papatayin kita. So, syempre, takot, lie, takot magpinsan. Kaya lang, pasalamat tayo, meron tayong equipping the saints. Yes. Magpinsan yan sila. Pag after you lie, may fear. So, syempre, hindi ka magsusumbong kahit anong ginagawa sa'yo. Binubugbog ka, okay lang kasi takot ka. Yan po kung namatay si Kirk at kayong mga Kristiyano ay natatakot, bubugbugin at bubugbigin kayo ng Satanas. Kasi takot ang kanyang identity. Kaya sa akin, kahit patayin man ako, di ako natatakot. Because I know my faith can save. Amen. Intindihan ko ba natin? Yung natatakot mamatay, yun ang madali mamatay ba? Kasi takot yung parang langgam ang Satanas eh. Pag nakaano ng matamis yung langgam, di ba? Pinupuntahan talaga. So anong attraction kay Satan? Takot. Notice nyo? Kung sa Ilonggo, pag ginapaisog kugid ka mo. Kaya ayokong may takot kayo.
Kasi the moment na tumayo kayo dito, may takot kayo. Asahan nyo, nandyan si Satan sa likod ninyo. Sabi niya, dito, may trabaho naman tayo. Ngayon, kung di kayo maniwala sa equipping the saints, kaya tingnan mo, may mag-exist sa last days, pinaka-last days na ito ngayon, makikita natin, tutumbahin ng Lord ang lahat ng churches na walang muscle. Yes. Palakpak. Rebellion in your children. Bakit may rebelde sa ating mga anak? Because of the cause of lie. You lied to your children. That's why the lie is roaming around inside the house. Devour. Parang roaming around as a devourer. Waiting to someone to kill. Please, paki-war. Palayasin nyo yung lie talaga sa loob ng inyong mind na nagdi-destroy ng inyo. Kaya nga meron tayong mga, di ba, nagmamakaawa ka na, hindi ka na makaawaan kasi liar ka eh. O ngayon, sino ngayon na may kasalanan? Mama, humingi ako ng tulong sa kanila, hindi baliw-bala sa kanila kasi liar ka. Yan yung consequence mo. Sa kalalay mo, nobody will believe you. Yes. Kasalanan ba ng tao hindi niwala sa iyo? Pinapatay ka na pala dyan, sasabihin, nagbibiro ka na naman. O yun. Kaya we need war against that. Okay? The disobedience of your children. Mga anak natin, tatanong pa, bakit namatay? Ayoko na lang magsimba, namatay na ang pala yung nag-ano ng preaching the gospel. Ayoko na lang. O di, wag mo. Hindi magbabago sa statement mo na ang Diyos is a sovereign God. Yes. Even na ikaw nagsasabi na natatakot kang mamatay, papatayin ka rin. Yes. Yes. Sapagkat lahat tayo mamamatay. Yes. So I hope na intindihan, na sagot, mga question na ating mga young people this coming Saturday. Ako talagang nanggagalaiti. I want every young people to be there. Yes. Kung kayo ay sumusuporta, hindi ko gusto yung suporta niyo. Parang, 3 lang pastor ang ipadala ko. Sabi ko, magsara ka na. Ilang taon na yung church mo, ganyan ka lang. Okay? Ganyan lang capacity mo. So, magsara ka na lang. Alright. Prepare the war against those thoughts that keep you away from God. What are the thoughts that keep you away from God? Siyempre, telenovela natin. Ako, minsan nanonood din ako. But I know how to drive. Bago ako matulog, talagang I war against the thoughts. I don't want to remain in my thoughts kasi I have the right kung ano ipapasok ko sa thoughts ko. Maraming dumadaan, mga bastos, mga ano. Pero nasa iyo ang mag-keep kung anong i-keep mo. Yes. Yes. Talagang wala kang ka-power, keep mo lahat eh. Tingnan mo, kaya naging lunatic ka. Lahat keep mo. Ultimo yung galit mo nung maliit ka pa, keep mo. Hinipuan ka lang talagang keep mo at meron ka pang magnifying glass ka pa. So talagang magiging lunatic ka. Hindi ka maintindihan. War against the thoughts that keep you away from God every day. Oo. Every day. Kalaban mo ang thoughts mo. Dahil ang ating isipan ay, wow. Dito ko po na-discover bilang science teacher, major. I studied other scientists, katulad ng mga gumagawa ng mga rockets, lahat-lahat, gumagawa ng mga invento ng mga kung ano sa medical, sa ano. Yung mga chemist na yan. Kasi nag-study din ako ng chemistry. You can reprogram, you can form your own pattern, you can create and recreate. Yes. Pero, when I learned the Creator, na yun pala, binigyan ka ng
soul. O yun, pwede nating ma-implant yung puso or ano tawag yan, o organs. Pwede nating yung ating mga katawan magpa-implant, mag-renovate at lahat na lang. Pero ang hindi lang po ma-implant at ma-renovate ay ang human soul. Yes. Yes. Kahit si Elon Musk, naubos na yung kanyang utak. Gusto niya mag-create. Dalhin niya man ang mga tao sa Mars at mag-create ng another world. Pero kung ang puso ng mga tao nag-ano pa rin, nagkukurap at nagdidilyot, talagang ganun pa rin ang gagawin. Ubusin man natin ang lahat ng planets, tirahan. Ang human soul po ang gumagawa ng loitering. Yes. You cannot change human soul. Only God, which is the Word of God. Amen. Yes. May free will nga yan. Kaya nga marami, nag-aaway tayo. Mga souls ang nag-aaway. Yung ideology mo, ideology ko. Yes. Kaya mga Islam, hindi na nagbabasa yun ng truth. Iniimplantan sila ng lie. Yes. Ang lahat sa kanila ay pwede mag-asawa, pwedeng lahat. Kasi they bow down also. Because religious is always na panlabas. Pero tingnan nyo ang loob. They kill. If you are a killer, patayin mo, stop mo lahat ng may growth, you're anti-life. And Jesus is life. So dito papasok yung Antichrist. Anything na ginawa ng Creator, you stop, you die. Stop means kill. You kill life, you die. Because life goes on. You cannot kill life. Yes. Kaya sabi niya, saan ko ba nakuha yan? Revealed. Nagbabasa din naman kayo ng Bible. Ba't kayo nakikinig sa akin? Because the Father in heaven revealed it to me. Yes. So, what do you observe? That I am the temple of the Holy Spirit. I am the real church. Yes. Yes. If you are the real church too, we go with Kirk. Yes. Yes. Yung pangunawa ng mundo, makamundong kunwari Kristiyanos, kaya nga yung simba-simba mo, hindi talaga yan makapagbabago sa'yo. Yes. Oo. Yes. Makita mo yung mga simba-simba lang, walang intensyon na baguhin yung kanilang soul. Iyan ang pinunta ni Jesus, hindi lang para pigilan ka pumunta ng impyerno, kundi baguhin talaga kasi may tendency babalik ka sa impyerno. Yes. God is so wise. Yes. And naglagay siya ng church, groups of people na kung saan ma-influence ka how to become the temple of the Holy Spirit. Not unless you become the temple of the Holy Spirit, you are the temple of the bad spirit. Dalawang templo lang ang mga temples na nagano dito sa lupa at nag-aawayan. Templo ka ba ni Satanas? Templo ako ng Diyos. Yan, so malalaman, observe. Lagi kong sinasabi sa science, observation. But science is totally different from faith. Because science is non-stop inventing, discovering. Hindi na tigil ang discovering. Pero pag sa truth ka, yan na, nandyan na lahat. Yes. Amen. Tagal ko rin naman naghugas ng mga test tubes. Kasi hindi tayo maniwala kailangan. But we need the knowledge. At least, na-discover, na-explore natin, ito pala yung DNA na tinatawag. Paano ko nalaman na may DNA ako ni Jesus? Wala naman yan sa microscope. Wala naman yan sa test tube. Wala namang substance. Spiritual. So kung anong kikita ninyo sa physical, biology,
Galing yan sa spiritual. Kaya maganda yung tanong, Pastora, if God is the source, then where is the source of God? Saan ang pinanggalingan ng Diyos? Kung siya naman ang pinanggalingan, ano pinanggalingan ng Diyos? Gandang question. Bata ang nag-question sa akin yan. And I know it's God to test me. Kaya nga siyang source eh. Ibig sabihin, wala siyang pinanggalingan. Yes. Kaya never tayong magiging source. Yes. Tawag sa atin, resource. Yes. Can you give a clap offering to me? So that's why there's a need of warfare in these last days, ladies and gentlemen. Whether you like it or not, talagang nakaset na po ang totoong temple ng Holy Spirit na dadali na sa outer space. Yes. Nakaset na tayo. Isang push button na lang ng Lord, nasa timing na tayo na, shoo! For now, anong gagawin mo para makwalify mo yung sarili mo? You need to listen to the Holy Spirit. Nagme-meeting sila araw-araw. Nagsasabi sila, ito pa ang gawin natin. Bago tayo mag-fly, para matapos yung iyong visa. Dahil talagang itong gawin natin ganito. Diba, they justify, namimigay naman kami. Nag-share kami ng gospel. Ano sinishare mo? Na huwag magsimba, huwag mag-equipping, huwag mag-Bible study? Oh, klaro. Kaya makita po natin yung result ng taong talagang sumunod kay Lord, taong hindi sumunod. Kilala nila si Jesus by this, but not by this. So yung kumilala at sumama at naging adopted sons and daughters dito sa lupa. And finally, Jesus processed that by the blood. Binigyan ka ng DNA. Kaya kain ng salita ng Diyos para yung DNA niya. Talagang mula ulo hanggang talampakan yung DNA. Di siyempre, hindi ka na magpa-qualify, kundi you are truly the son or a daughter of God. Hindi tayo natatakot. Hindi tayo natatakot. Kahit sa may mga sakit. Lalo na pupunta ka sa ospital, alam mo ang mga espiritu nila. Alam mo, manalangin ako sa iyo. You go there to make war with the sickness. Palalayasin mo yung sickness, hindi yung mag-pray ka doon, parang doon mo pala, hindi ko maintindihan kung anong kantata ang gagawin mo doon. Kaya, sinasampal-sampal tayo ni Satan kasi hindi tayo marunong. Knowledge can set you free. Yes. Knowledge can save you. Yes, Jesus, the name. Pero kailangan mo pang i-explore. Hindi yung basta ka na lang nag-recite katulad ng mga religion na save once you are saved, you are saved. So pwede na tayo magtong-yes at pwede na tayo magsaya tayo kasi tapos na ni Jesus ang kalbaryo, tayo ay magsaya. Ngayon, pag nagkasakit ka, hanapin mo na naman si Jesus. I-review mo na naman yung Calvary. Yun po, pag natanggap nyo na si Jesus, which is the Word of God, you travel with Him. Kasi pinaprocess ka. At saka tuloy-tuloy. Sa biyahe talagang merong distraction. Obviously, sinabi ng Lord sa heavens, above the earth is our heavenlies. Heavenlies. Heaven of heaven is the place of God. How could we reach that heaven of heaven on the top? Outside ng space yan, may dadaanan ka pang, hell. Na kung saan nandun si Satan, si Harry Potter, yung mga Pokemon, at saka mga witches, nandun. So pag hindi mo talaga nakuha ang power and authority ni Jesus, hindi ka makalusot. Yes. That's why yung prayer mo hanggang dun lang kay Harry Potter. Magical. Fantasy and the world of fun. Tama? So, those are fantasy. Kaya, pagising mo sa umaga, hell pala. Kala ko heaven. You really need to go with Jesus. Kasi only Jesus can reach His throne. Yes. Ngayon, tinanggap mo siya, sa puso mo siya, magre-reflect naman yan kung totoong tanggap mo. Dahil meron kang line, meron kang wifi. Naririnig mo, mag-a-align kang ganyan. So, the demons will
Pave the way dahil dadaan ang anak ng Diyos. O, diba? I-try nyo dito yan sa mga nuno sa puso. Pag dumaan ang anak ng Diyos, talagang saludo sila. Pero pag hindi ka anak ng Diyos, talagang gagawa sila ng nuno sa puso sa mga paa ninyo. O ang worst dyan sa mga ari ninyo, magnuno sa punso siya. O, di ba? Saya. Pag na-reveal ka, masaya ka. Why? Because you know that your mind or your soul is in the heavenly realm. And you can see the power of God that you can make a new atmosphere called heaven. May peace, may solution. Kaya ka nakangiti eh. Maliwanag. Yung mga tao, sabi ko sa hospital, pwede bang umiti tayo? Total, may bills. Pwede ba tayong umiti? Pwede naman siguro umiti kahit na nagingalo yung mga pasyente ninyo. Kahit kabibigay lang sa inyo ng mga resita. Pwede umiti? Pwede, pastora. Umiti tayong lahat. Kapag ngumiti tayo, magaan, kahit na mabigat yung ating nakikita. Kapag ngumiti kayo, tatakbo kayo sa CR maligo dahil ang baho nyo na. Kapag nakaganon ang tao, walang hininga yan. So, hindi niya maamoy yung sarili niya, mabaho na pala, hindi niya alam kung anong gagawin niya for the day. Sabi na lang, binigyan kita ng 24 hours. Nasa iyo na, in your management. So, bakit kulang tayo ng pera? Huwag natin sisihin ang Diyos. Dahil hindi nagkamali ang Diyos, ang lahat ng promise niya talagang pinapadala niya sa tamang tao. Kung tama ka na tao, still deficit ka pa rin. Ibig sabihin, meron ka pang mga ginagawa na hindi tama. So, all you have to do is to adjust, and then adjust, and then adjust. Then pag nawala na yung lahat na nagdi-distract sa'yo, then you found your money is more than enough. Doon ka pala makapagsabi na, yes, Lord, you are more than enough. Pero ngayon, maraming Christian, Lord, kulang na kulang talaga. Dahil kulang tayo ng alam. Hindi perang problema, ang alam. Hindi problema ang money, ang management. God bless you. Church is the temple of the Holy Spirit, the body of God, na magamit ng Lord. Kaya nandito tayo, buhay pa tayo. Salamat. Nandun na si Kurt, si Charlie, na nag-cheer sa atin. Yes. Maramdaman ko yan, talaga na matayo balahibo ko. Kapag makilala mo siya, it's an image of God na nagsasabi, gagamitin ko si Charlie, pero ako yan. Yes. Nire-remind kita, saan ka na ngayon? So, arise. Sabi nga natin, nag-prophesy ako, pero hindi madala sa prophesy yung iba, no? Na arise. Arise, let your light shine. Kasi marami ka nang alam. It's high time for you to shine in the dark. So let's go shine at KCC Mall. Gawin nyo ang lahat yung gawin. Kung talagang intentionally, makadala kayo ng 10 young people. Hindi mga bata, batuta. 10 mga palaka. 10 young people na kailangan natin i-save. We're saving actually the next generation. At kung kayo may mga children sa inyong mga churches, keep them away from the devil. God bless you, church. It's time to shine. Amen. Bye-bye. Ito yung ating mga estudyante. Ewan ko kung tutuloy sila. Baka sana nga makagraduate. Yung graduation natin doon na sa langit. At ang magbibigay ng ating is si Jesus. Yan ang ating camera woman. Pasalamat po tayo sa Lord. Okay, sige.